Okay guys, ayan. So nandito ako ngayon hapon and may nakita akong kakaiba. Kasi kaninang umaga nag-harvest ako dito. So okay pa naman sila kaninang umaga. Pero ngayon, ayan, sa nakikita ko, ito, biglang nalanta yung dahon. Ayan, nalanta. Basta nalanta yung dahon niya. Ayan. Tapos, nagmukha na siyang bolting, kumbaga. Hindi ko lang kung bolting tawag nila dito. Pero ibig sabihin, magpa-flowering na siya. So, dapat, mapait na to dapat. Pero tiningnan ko rin, kasi isang possibility rin or possible issue din is yung tubig. So, ayan, nakita nyo. Binuksan ko na kasi bago ako mag-video, tiningnan ko na. So, tiningnan ko yung tubig. Medyo mababa na nga talaga siya. Kung i-consider mo yung ugat nila. Sobrang baba na, parang half inch or less than half inch. Pero may mga nga nag-crystal form. Hindi ko lang kung tawag dyan. Pero in terms naman ng itsura ng ugat niya, okay naman, maputi. So, ang gagawin natin, since hindi ko alam kung anong issue niya, check ko na rin tong kabila. Kasi baka biglang magkaroon tayo ng problema. Check na rin natin kasi magkasabay sila eh. Wait lang ah. Wait lang, ayusin ko lang muna. Okay. So, tingnan natin. Ayan o. Ewan ko, ayan, ayun o. Ayun, lang. Ayun, ang dami pang tubig. Ito parang half pa para dito pa eh. So, ibig sabihin, parang ito yung naglilik. Hindi kaya? No. Possibility naglilik. Okay. Anyway, since nakita na natin yung problem, at baka dahil yun na rin ang isang reason kaya ganyan yung itsura niya ng pagtubo nila. So, siguro mag-experiment pa tayo sa susunod. Pero tingnan natin, kasi nga, kung yan yung naglilik, problema nga yan. So, kukuha lang ako ng nutrient solution doon. And that's it. I-refill ko lang, then tingnan na lang natin bukas. Pero pakita ko na rin sa inyo kung gaano karaming ilalagay ko. Wait lang. Okay, so ayan, makita nyo, ayan na. Konti na lang yung tubig, ayan. So, kaya siguro medyo napansin ko parang humina or kumonti yung stagnant water doon. Kasi nga, konti na yung kung saan siya nanggagaling, konti na lang siya. So, isang possibility rin na ito, hindi ko sure kung tip burn talaga to, pero mukhang tip burn siya eh. Isang cause din yan is wala silang tamang or sapat na nutrient solution para magtagal. So, mag-experiment pa tayo niyan. So, titingnan natin later on kung anong gagawin natin dito sa romaine, kung magtatanim pa ba tayo. Pero kung mapapansin ko rin dito, sobrang medyo mas gusto niya na medyo malawak-lawak na space kasi dito parang masyado na siyang siksik. Anyway, ilagay ko lang muna to, then tingnan natin. Okay, so ayan, parang nadagdagan ng konting ganun. So, hopefully okay na yan hanggang bukas. Hindi ko na naman siya masyadong inaasahan. Yun nga, medyo naninilaw din ng konti kasi nga kulang siya sa nutrients. Pero at least nalaman na natin yung mukhang dito talaga yung isang problema tsaka doon. So it's it's a learning experience. So ganun talaga. May mga sablay-sablay din talaga ako. Tinitingnan pa natin yung mga pwede natin gawin and move on lang tayo din. Try to improve lang natin kung anong mga dapat nating improve. So, ito yung iba nating mga tanim. Maganda naman. So, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Napansin ko kasi, parang hindi na siya masyadong kumakatas. Siguro dahil, wala na kasing galing dito. Wala mang galing dito talaga yung problema. So, hopefully medyo okay pa yung itsura niya bukas. Kasi ipapamigay lang din naman natin yan. So, yung mga order nito, papamigay lang din natin yan. Whew. So, if any case, kailangan ko pang patagalin ng konti ito. Kasi, ayan, ay nakaka 41 days. O, kasi ito, ang dami pa nitong tubig nutrient solution, parang ganyan po, sa kalahati po. Ito, ubos na. Diba? Doon pa lang alam na natin kung anong may problema. So baka gumawa pa ako ng nutrient solution. Then mag-refill na lang ako dito sa port na to. Kasi nag-harvest ako kaninang umaga. Pero makita nyo rin, naglegi siya,
Siguro nahihirapan na rin siyang kumuha ng araw dahil sa setup nila. Pero kung titingnan natin, ito pa. Titingnan natin yan. Yan yung mga tanim natin ng romaine na medyo kulang sa nutrient. Ito, yung romaine natin, nakasabayan din noon. Actually, mas nauna pa to. Pero hindi siya masyadong naglegi dahil alaga ako to sa nutrient. Ayun, pero medyo bumaba na. Pero alaga ako siya sa nutrient. Ayan, no. Diba? Although yan, mukhang tip burn talaga yung nakita natin doon. Tip burn. Ayan, may tip burn pa rin naman siya. So, kaya hindi tayo masyado mag-aalaga ng romaine dahil sa tip burn. At saka yan, malapad yung dahon niya. Nasasapawan niya to. Yan. It's a good problem. Gagawan lang natin ng paraan siguro kung paano tayo makakapagtanim ng romaine nang hindi siya makakaabala sa iba pa nating tanim. And yeah. I guess that's it. Palagay ko, ang naging major problem nun is nutrient solution. Kaya naging ganyan itsura niya. Hindi ko sure kung bakit siya umaangat ng ganon. Dahil sobrang konti na siguro ng liwanag kasi dikit-dikit sila dyan. Pero kung i-compare naman natin dito, although kasi ito, side by side, medyo open eh. Ayan o, wala siyang katabi. Kaya siguro yon naging leggy. So, isang other possibility pa ay yung nutrient solution. Ayan, that's it. Pero palagay ko okay na. Very interesting, di ba? So, may bago na naman tayong natutunan. At hopefully, hindi na natin magawa yung same mistake na nagawa natin. Ayan. Yun nga, nung tingnan ko rin dyan, yung mga nasa ilalim na leaf, hindi masyadong nasisinaga ng araw, ay maninilaw. And dahil kailangan nila ng araw, maglelegi sila kasi naghahanap sila ng araw. Common naman yun, kahit sa anong halaman naman din yata eh. Pag naghahanap ng araw is magiging legi sila. Ayun, thank you very much. Hopefully may natutunan kayo dito sa pagkakamali na nagawa ko. Kasi dati, ang nangyari, nag-refill tayo dito. Kasi akala ko talaga, ito yung may problema. Yung pala, ito or both siguro na may problema. Ayan. Yan, may mga problem eh. Yun lang. Thank you very much and see you next update. Bye-bye.